Hi guys, Mila Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Seven of Swords, Queen of Coins, and the Nine of Coins. Okay. If you are dealing with an earth sign, okay, there's a chance na may inililihim sa'yo itong tao na ito. Pwedeng committed siya with somebody else, pero nagpapanggap siya na parang hindi, parang single. Okay? Kung hindi man ganon, pwedeng nagpapanggap siya na committed siya sa'yo, pero umaasta siya na wala siyang jowa or wala siyang karelasyon. Okay? At basta may inililihim siya na relationship. Okay? And then we have here the Five of Swords. So, sinungaling talaga yung tao na to kasi even this one is talking about conflict. Okay? Dahil sa dishonest yung tao. And this one is the lying and cheating card. And may possibility malalaman mo itong mga kasinungalingan niya na ito sa mga susunod na mga araw. Okay, and then we have here the Judgment card. So, parang matatauhan ka, magkakaroon ka ng realization, ganyan. Parang it will all make sense to you suddenly kung bakit ganun siya kung bakit ganun kanya trinitreat, kung bakit ganun siya ba't ganun yung ugali niya, ganyan. Okay, parang mapagtatagpi-tagpi mo lahat. Okay, and then we have here the Knight of Cups. Okay, so habang ganun, medyo matataranta naman itong person mo. Okay? Once na natuklasan mo itong mga kasinungalingan niya, mararamdaman mo na mas magiging caring siya sa'yo, mas magiging loving siya. Parang suddenly, ang bait-bait niya sa'yo, ginagawa niya lahat-lahat, ganyan. Siguro para lang mapagtakpan or pwedeng gusto niya nang humingi ng tawad, pwedeng ganon. Basta, some kind of hugas kamay. And then we have here the Seven of Wands. So, medyo, siguro magmamatigas ka. Okay? Kapag nilalambing ka niya, kapag humihingi siya ng kapatawaran sa'yo, talagang parang pinaninindigan mo. Or pwedeng mag-aaway siguro kayong dalawa. And then we have here the Empress. No, it's you. I mean, parang kumpiyansa ka dito sa self mo, nagiging confident ka na alam mo na ikaw yung tama, alam mo na ikaw yung agrabyado, alam mo kung ano yung gusto mo, talagang paninindigan mo to, at hindi niya ito basta-basta na mabubuwag, hindi kanya basta-basta na mabibilog. Okay, talagang palaban ka dito. And then we have here the Ten of Wands. So, medyo parang mai-stress ka because of this. Siguro mararamdaman mo lahat ng problema, lahat ng burdens, ganyan, na parang it will all make sense to you na talaga. Parang natatauhan ka na talaga na naramdaman mo na kaya pala ganito palagi kami, parang ang daming problema is because ang dami niyang
inililihim sa iyo. Okay? Kaya parang nagpapaka-strong ka dito na ayaw mo na basta-basta na mabilog kanya muli. Okay? Parang alam mo na hindi mo deserve to. And parang ayaw mo na kumbaga na maramdaman itong mga burdens na ito. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, okay, we will see ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw. Okay, we have here the Three of Coins. Merong makikipag-ayos sa'yo. Lalong-lalo na if you're dealing with earth sign. Okay. Parang he or she wants to work things out with you, to have a new beginning with you, ganyan. At parang passionate itong tao na to, talagang magpupursige siya to have that new beginning with you. And gusto niya talaga na yung committed kayo sa isa't isa. Okay? And then you have here the Six of Wands. So makakaramdam ka dito sa tao na ito ng sobrang atensyon sa mga susunod na mga araw. Mararamdaman mo na binibigyan kanya talaga ng time, na nilalandi kanya ng todo, minamahal kanya talaga, binibigay niya lahat. Talagang yung focus niya sa'yo is 100%. Okay. Parang ang feel mo talaga. And then we have here the Wheel of Fortune. So, ipapakita niya sa'yo yung mga changes siguro na nangyayari. Pwedeng magiging maganda yung takbo ng inyong connection. Lalo na kung halimbawa before magulo kayo, pwedeng this time mas kampante kayo sa isa't isa. Mas magiging seryoso kayo sa isa't isa. Okay? And then we have here the Star, which means na talagang there is hope in this relationship, or talagang mabubuhayan ka ng loob sa relasyon na to. Parang you are looking at it na, oh, there is a bright future ahead of us. Parang napaka-hopeful mo na merong magandang patutunguhan, kahihinatnan itong connection na ito, dahil nga sa nakikita mo yung effort niya at talagang binubuhusan kanya ng pagmamahal. Okay? And then we have here the Knight of Wands. So, bukod doon, talagang sobra rin siya sa pagromansa sa'yo. Okay, alam mo na yan. Talagang napaka-giver niya dito. Napaka-agresibo niya dito. Okay, magiging mapusok ang inyong mga susunod na mga araw. And parang you will become very, very helpless. Okay, hindi ka na makawala. Talagang sobrang na-fall ka na, na-trap ka na dito sa panunuyo niya sa'yo. Okay, and then we have here the Devil. So, the connection will become very strong. You cannot resist the temptation of this person. Talagang you are bounded. You are falling deep. Okay. And since this is also maapoy, alam mo yun. So, alam nyo na, napaka-sexual ng mga mangyayari between the two of you in the next couple of days. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio.
Para sa mga Pisces, okay, we will see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw. So we have here the Eight of Cups. The Emperor. Parang meron kayong nilalayuan dito na tao. Lalong-lalo na kung yung tao na yon ay Aries. Okay? Parang stress na kayo dito sa tao na to. Kaya parang iniiwasan nyo, nilalayuan nyo na. Okay? Lalo na kung itong tao na to rin ay mainitin ang ulo or may pagka-stubborn or manhid, insensitive, pwedeng ganun. Okay? Basta nai-stress ka na sa kanya. Gusto mo nang lumayo. Gusto mo nang mapag-isip at mag-isip-isip. Okay? And then we have here the Nine of Coins. Actually, gusto mong parang to be single muna. Pwedeng hiwalayan mo tong tao na to or naghiwalay na kayo pero siguro kinukulit ka pa rin kaya iniiwasan mo. Parang gusto mo munang mag-enjoy, mag-explore, magpahinga. Ayan. Okay. And then we have here the Eight of Wands pero patuloy na mag-reach out sa'yo tong tao na to. Pwedeng kulitin ka niya sa iyong messages. Okay? And then we have here the Six of Swords. Kasi parang gusto niya na bumalik sa'yo at magkaroon na kayo ng changes in the relationship, positive changes. Okay? Pero ikaw naman parang iniiwasan mo nga in a way diskumpiyado ka. Kung talaga bang mabibigyan ka nitong tao na ito ng katahimikan or kung maibibigay niya sa'yo yung mga positive changes na mga pinagsasabi niya. Okay? And then we have here the World card. So, there will be a greater distance nga between the both of you. Magiging madali yung pagdistansya mo sa tao na to kung halimbawang long distance relationship na kayo. Syempre, dali-dali, di ba? Iba-block mo lang siya sa lahat ng social medias mo, hindi mo lang sagutin yung mga message or tawag niya. And then, ayun, talaga, it will create distance. Okay? And then we have here the Temperance card. And because of that distance, maaaring makaramdam ka ng calmness, peacefulness. Okay, parang mas kampante ka. Hindi ka na na-stress, hindi mo na siya naisip. So, pwedeng talagang totally, you will block off this person out of your life. Okay? Pero, we have here the Knight of Coins. I think, mas magiging persistent siya. Hahabulin ka nitong tao na to. Okay. At sa paghabol niya sa'yo, talagang aalukin ka niya na something serious. Maybe something that you really wanted all along. Na ang tagal niya na ibinigay sa'yo. Parang kumbaga, yun na nga lang yung inaantay mo from him or her. Pero hindi niya maibigay-bigay sa'yo noon. Kaya, nilayuan mo na lang. Parang this time, may mga plans na siya for the both of you. Okay, handa na siya na mag-commit. Parang to settle down. Yung mga ganun na aspeto. Okay? Pero, it will not come immediately. It will happen like in a perfect timing. Okay, wag kayong mag-expect. Maybe kailangan mo lang din ng time right now to be single, to be by yourself, enjoy life. Maybe kailangan niya rin yung time na yon para ma-realize kung ano talaga yung gusto niya. And once na na-realize niya nga yun, doon siya maghahabol sa'yo. Okay?
So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.